Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga taga-Korinto. Sulat para sa taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. First Corinthians chapter 1, verse 26. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what's low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that as it is written, let the one who boast in the Lord. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong paanan at patuloy kaming nagpapasako sa inyong kalooban. Patuloy po namin hiling ang katalinuhan na nagmumula sa inyo na sa aming pong muling pagbuklat ng inyong mga salita. Ang kaisipan po namin ay tulungan ay hindi ng aming mga puso upang sa gayon ang pagdaloy ng inyong mga salita ay mangusap sa kaisipan namin, gayon din sa aming mga puso upang sa gayon kami ay makalakad ayon sa inyong katotohanan at hindi sa aming mga sariling pananaw. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga salita. At hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Una, mag-ingat po tayo at malakas po yung bagyo na paparating. Kaya hindi po tayo magsa-Sunday school po mamaya para makapaghanda po kayo at tayo lahat. Churches has differences. Kahit saan po kayong simbahan pumunta at makapag-observe, preachers are different. And kung isang church po yun, pastors and preachers, teachers have differences sa kanilang mga pangangaral. Depende sa giftedness ng ibinigay ng Diyos sa kanila. Even churches are different. Kung pupunta po kayo sa ibang mga simbahan, you would observe ang kanilang mga differences. Kahit po magkaka-fellowship ang mga churches, they have differences. At kapag kayo ay dumalo sa ibang denomination,
humility o pagpapakumbaba. Ano ang nangyari? Ang dami palang issue, nung una ko pong inaaral lang, o pag nababasa ko yung 1 Corinthians with a bias ng aking kaisipan, kahit every time babasahin ko yung Corinthians, ang idea lang ng division ay yung iba ay kumakampi daw kay Paul, yung iba ay para kampi kay Pedro, yung iba ay kay Apollos, at yung pinaka-spiritual sa nila ay kampi sa ating Panginoon Yesu Cristo. They have their own preacher or leader in the church, in the Christendom. Ang maganda lang kapatid. Ang church is we simply consider one. Alam niyo yun? And ngayon, we battle with we have a church. That's the universal church. And then sometimes the local churches battle because we can't simply unite. Ang hirap din makipag-unite sa marami dahil on what they stand. Marami naghahati-hati sa kanilang group. They don't join other, hindi sila nakikisali sa iba because of their end times belief. Kapag ikaw ay dispensationalist, you believe on dispensation is the innocence that is in chapter 1 and chapter 2, and then in chapter 3 hanggang Genesis, aabot po kayo ng before Jesus Christ, they call it the law. Kailangan mo sumunod sa mga batas ng Diyos para ikaw ay maligtas. Tapos pag nakarating ka kay Jesus Christ is the grace, and then makakarating ka sa grace plus works. And that is after the tribulation. Pagdating ng tribulation, you have to be saved by faith plus works. And then you'll go to the millennial kingdom. Pero ang biyaya po ng Diyos, mula Genesis ay nandun na. Salvation is by faith. Lahat na nakalagay sa Hebrews 11 ay naligtas sila sa pamagitan ng pananampalataya nila sa Diyos. Kahit po, pag binabantayan natin sa roots, doon context ng root is about the kinsman redeemer. You see the character ni Ruth. Sabi niya, your people will be my people and your God will be my God. It's not by works. It's faith. But for us to be retained and manatili ka sa covenant ng Diyos, then work should come out. Minsan hindi po yun naiintindihan. Kaya po may naghahati. You cannot simply join a Pentecostal dahil maganda yung emotions nila when they sing. And that's simply emotion. Pagdating doon sa content na pag-aaral ng salita ng Diyos, then you will have problem. Pero mga kapatid, kung lahat tayo, whether they are Pentecostal, Baptist, kapag siya ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, we are in the universal church. At syempre, habang nandito po tayo, pinapahalagahan natin yung local church where we grow. Ayon sa mga nag-aaral ng Greco, yung unang salita daw talaga na nakalagay is consider.
Yun po daw yung unang inilagay ng pagkakalagay niya sa Greek. Ang issue natin, ang issue nila is yung bang consider, yung salitang consider ay indicative lang o nagsasabi lang na pag-isipan, o ang ibig sabihin ng consider is pakaisipan at meron tong halong mandato. Kaya ayon sa mga nag-aaral ng salitang Grego, ang salitang consider daw dito ay meron siyang pautos na ipagkakalagay dahil siya yung unang-unang ilagay ng writer na si Apostol Pablo na pakaisipan. You consider, pagkaisipan ang pagtawag ng Diyos sa inyo. At ang maganda sa pagkakalagay ni Apostol Pablo, sa sama ng ugali, sa sama ng ugali ng mga taga-Korinto and with their attitude and character, still, Paul calls them brothers. Tinatawag pa rin sila mga kapatid, hindi sinasabing, ay ito, di magandang karakter na ito, hindi born again. It's easy to judge. Madali nating hatulan yung iba sa kanilang, ito, yung character nito ay hindi born again. Okay. Yan ba ay ngayon lang o pangkaraniwan niyang practice? Meron tayong mga kasalanang nagagawa. And then, minsan ginagamit yon sa atin as a regular attitude and character. Yung ba ay regular kong ginagawa or simply an outburst sometimes ng mga sitwasyon na nangyayari sa aking buhay? Halimbawa, yung tinatamad. Iba po yung tinatamad tsaka yung tamad. Pero pag lagi kang tinatamad, ibang usapan naman. Naiintindihan niyo ba ako na kaninang madaling araw, malamig, tinatamad kang magsimba o regular kang tamad magsimba? Pag panahon na tag-ulan, tinatamad akong bumangon, okay. Pero kung regular kang tinatamad bumangon, karakter na po yun. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya nga, pinag-uusapan ng mga taga-Korinto with their own character. At sa dami po ng kung meron po tayong mababasang maraming flaws na simbahan, Corinthian Church po yon. Chapter 1 pa lang po tayo. Nakakatatlo na tayo. Chapter 1 pa lang. Hindi pa tayo maabot ng 5, 6, 7. And you'll be amazed, kakaiba sila. Kung papapansin po ninyo ang Ephesian Church, ang Ephesian Church also has concern with the unity. Yun po yung problema ng Ephesian Church. Bakit nasulat ang Ephesian Church? Because of unity. Hindi united yung church dahil ayaw tanggapin ng mga Gentile, yung mga Hudyo na Kristiyano. Ayaw din tanggapin ng mga Hudyo na Kristiyano, yung mga Gentiles. We're different. Sabi ni Paul, we are one kingdom. Tapos gaano kahaba yung litanya ni Apostol Pablo under concern? It's simply, mga kapatid, chapter 4, 5, and 6, tatatlong chapters lang yun. Ano yung issue? About family, to be united in the home, do their tasks, accept one another, that's 4. Tapos bigla ka lang matatapos, spiritual, the fruit of the Spirit. And then it ends. Ang Corinthians, hindi siya sobra-sobra dami. Pero ang aklat na naglagay si Apostol Pablo ng kanyang pagkakalagay ng kanyang galit ay Galatian Church. Yung sulat sa Galatia, hindi ko alam kung umuusok ang ilong ni Apostol Pablo when writing Galatian. Sobrang bigat po ng pagkakasulat niya. Pero dito,
Sila pa rin yung pinakamaraming isinulat ni Paul, pati offering problema ng church. Ang Philippian church, hindi na problema yon. Those churches in Macedonia are more loving and giving. Pero ang Corinthian church nasa Europe, mayaman din. Pero mukhang boksingero sila and do not want to help the ministry. Kaya, pero tawag sa kanila ni Paul, brothers. Pero meron siyang pinapakonsider. Consider your calling. Pagtawag ng Diyos sa kaligtasan. Ang mga mananampalataya ay tinatawag ng Diyos to preach the gospel. Ipahayag ang mabuting balita. We love the Great Commission. Ang sabi niya, go and make disciples. Yun yung mandato ng Diyos sa 11 disciples. Which pass on to us na tayo ay tinatawag ng Diyos to share the gospel, to call the elect. Isipin niyo ba ang kapatid? Sa pagtawag ng Diyos at sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, alam niyo ba, ayon sa pagkakalathala ng Biblia, ipinapangaral natin ang salita ng Diyos sa mga patay, ang espiritual na buhay. Ang tawag ng mga prophets is preaching to dry bones. Huwag kayo magtataka, pag nagbabahagi po kayo ng salita ng Diyos, few are interested. Hindi lahat sila interesado, pero mga interesado na hindi naman mabubuksan sa kanyang pananampalataya. Pero tayo, sabi ni Apostol Pablo sa mga kayo mga Korinto, kayo mga kapatiran sa Corinthians, kayo ay tinawag ng Diyos. Isipin ninyo kung paano kayo tinawag ng Diyos. Then he explained the Apostle Paul in chapter 2, verse 1 to 5, how he did it. Hindi ko kayo pinangaralan with eloquent message, but simple message. Ang punto ni Apostol Pablo is this. Ang pagtawag ng Diyos is ayon sa kanyang habag. At tinawag kayo ng Diyos to the preaching of the gospel. Ano man ang inyong karakter at sino ka man. Ang malungkot sa mga Kristiyano, tuwang-tuwa tayo, masigit nating binabalita yung sikat na artista member namin o ngayon, yung pagtawag ba ng Diyos sa sikat na artista at sa iyo hindi parehas? Parehas kayong tinawag ng Diyos. Parehas kayong dead spiritually. At kapag tinignan nyo aklat na lumang tipan, ang tawag sa mga tao is dead bones. Tatawagin ng Diyos sa mga patay sa pananampalataya at bubuksan ng kanilang puso at kaisipan at bibigyan sila ng bagong puso para sila lumapit at magpakumbaba sa Diyos. At ang tawag doon ay effectual calling. Dito nagugulo yung mga tao. Sabi nila, Pastor, hindi ba tinanggap? Tingnan niyo po ito, no? Tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas. Alam niyo po ba na yun ay by works? By works, pag sinasabi mo, tanggapin mo si Kristo, and that's by works. Pag sabi mong tinanggap ko si Kristo, it is by works. Kasi tinanggap ko siya. Iba po yung natanggap ko ang kaligtasan ng Diyos. It is given. It was given. Whoever receives, it was given. Iba po yung tinanggap ko siya. Kung hindi ko tatanggapin, out. Intindihan niyo how it works? Pag sinabi natin effectual calling, patay ka, paano mo matatanggap kung ikaw ay patay? You were given life
para ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And that's grace. Kaya pag sinasabi ng tao, ang kaligtasan is by grace, kaya tanggapin mo siya. Oh, it's by works. There is an act from man. By works. Naintindihan niyo po. Kaya mag-ingat po tayo. When you use, tanggapin mo si Kristo is by works. Manampalataya ka, you believe, it's not by works. It's by grace. Ito sinasabi ni Apostol Pablo. Anong pinagyayabang niyo sa kaligtasan? You were called with an effectual call from God. Tinawag ka ng Diyos, kahit ikaw ay patay, binigyan ka niya ng buhay to believe. Anong ipagyayabang niyo? O, tingnan niyo pa, itutuloy natin. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. Anong ginawa ng Diyos? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga taga-Korinto, hindi naman lahat sa inyo matalino with the worldly standards. Hindi naman lahat ipinanganak with a royal birth. In a simple term, hindi naman kayo mataas ang pinag-aralan. Hindi rin kayo makapangyarihan. Hindi rin kayo naipanganak sa royal family. Ilagay natin sa konsepto natin. Hindi ka naipanganak sa isang mayamang pamilya. Hindi ka naipanganak na merong super brain kaya kailangan kang iligtas ng Diyos. Alam niyo ba, kumukontra ito o sumasalungat ang bagay na ito dun sa idea na ganito. Di ko alam kung narinig nyo na po. Mahalaga ka, kaya ka iniligtas ng Diyos. Narinig na ninyo? Kaya ka niligtas ng Diyos kasi mahalaga ka. Isa pong demonic teaching yun. Wala pa makahanap sa Biblia na mahalaga ka kaya ka iniligtas ng Diyos. Mahalaga ka kaya ka tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Ito yung pagpasok nila ng idea na yung tao ay pasabihang mahalaga siya, and you downgrade the grace and the power of God. Binababa mo yung biyaya at habang ng Diyos sa isang walang kwentang usapin. And it's a demonic teaching. Bakit niya dina-downgrade? Tingnan niyo po ano. Noong November 1, hindi ko alam kung pumunta kayo. Di naman po bawal pumunta sa sementeryo. We go to cemetery para alalahanin po yung mga mahal namin sa buhay. At alam ko rin po, you desire na inaalala niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Yung iba sabi, Pastor kasi bakit November 1? Pwede ba ng ibang araw? Pero maganda lang yung November 1 kasi may kasama ka doon. Subukan mo pumunta mag-isa, tapos biglang may nagsasalitang di mo alam saan nanggagaling. Huwag mo sabihin sa akin matapang ka. Halimbawa, kapitbahay po namin yung sementeryo, pero pagka ako ay pupunta doon sa likod ng bahay namin, dito sa property namin, dadaan ako sa sementeryo. Hindi naman ako pabayapang pupunta doon kahit may dala akong itak at maglilinis ako doon sa likod. Baka kala yung pastor, sanay ka na. Hindi rin sanay ako doon sa area namin. Takot-takot kasi ganyan lang nakikita ko doon sa mga puntod. Pero pag nandun ako sa gitna ng mga puntod, tapos biglang may tatabong pusa doon sa likuran mo, hindi naman madali. Alam niyo ba yun? Ang point ko, mga kapatid, Pastor, matatakutin ka. O sige, pagbigyan ko na kayo, matatakutin talaga ako. I was not born with courageous heart pagka may multong idea. Kayo kaya, pupunta ka sa sementeryo, tataas ng nicho, mag-isa mo lang. Tapos may tatakbong pusa doon sa likod mo. Tapos sabihin nyo sa akin, matatakutin ka, Pastor? Di ba tayo parehas?
Di ba kayo natakot dati kapag may tumakbo pusang maitim sa kalsada, babalik na kayo? O sasabihin nyo, baka mayroong masamang mangyayari, signus, signus, signus. Mga kapatid, paano yung mga buto doon? Pag nakalabas. Sa public cemetery ng gobyerno, public cemetery nga, sa gobyerno yun obviously, not sa Catholic cemetery. May, ang arkila mo doon, pag naglibing ka 5 years lang, you have to renew it every 5 years. Pag hindi po renew nyo, ilalabas yung buto-buto doon. Ilalabas lang po yun. Okay? Then, pupunta ka sa munisipyo, tatanong mo, saan yung buto inilagay? Tapos susunugin. Sa inyo, may halaga pa yun. Pastor, love one namin yun. Ba't di mo lagay sa bahay? Bakit mo pinapakita sa semeteryo? Kung mahalaga sa'yo yun, ba't di mo tago? O display mo? Kaya, baka sa'yo, Pastor, asar ka. Kasi ganito po yun. How important is very important yung bones? Kung importante yung bakit yung nililibing? Tapos pagsasamahin sa isang nicho, tapos ilalagay natin. Mga kapatid, pag nangangaral ka salita ng Diyos o ipinangaral sa iyong salita ng Diyos, yun po yung idea kung anong itsura natin before salvation. God look at us as bones, dead bones. Ngayon, kung yung dead bones ay pagtatabi-tabihin natin, sinong mayaman dun? Hindi ba meron silang inilegay o sinasabi? Ang kamatayan ang magpapantay-pantay sa lahat ng tao. Pag namatay tayo, it's either ililibing ka sa ilalim ng lupa. Sabi nga nung isang nagsalita dun sa San Fernando, La Union, baka dumating yung panahon na yung tinatapakan mo ngayon ay magiging bubong mo sa pagdating ng panahon. Yung tinatapakan mo yung lupa, pag nilibing ka, bubong mo siya. Natapakan mo si semento, pagdating ng panahon, pag ipinasok ka doon sa nicho, bubong mo yung semento. It's equality. Pero sinong mayaman at mahirap? Pag sinunog, ilinilagay sa magandang libingan, pagbigyan na natin. Ayon sa mga nag-aaral ng mga sinusunog na tao, we called it cremation. Balakang lang daw po yung natitira na dinudurog doon. Balakang lang. Kaya pagka iniligin nyo, balakang lang po yun. Abo ng balakang. Pelvis. Yung ibang parts na susunog at mawawala. Pero yung dudurugin po nila, ayon sa kanila, hindi ko alam, it's balakang lang daw po yun. Apart. Kaya yung nakalagay doon sa puro balakang. Siguro, mayroong konting abuto na mula sa ibang mga parts. Pero yung dinudurog daw ay balakang. Ito po yun. Dead bones. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino. Ngayon, anong pinagyayabang mo sa kaligtasan? Anong ipagyayabang mo? Ganon din ang kalagayan mo, dead bones, when God called you. Nung tawagin ka ng Diyos nung ikaw ay namatay, anong pinagkaiba nun? Alam niyo ba kapag meron dumarating na sakuna tapos magkakaroon ng mass grave? Anong pinagkaiba nung patay na mayaman doon sa mahirap? Pag mass grave, tatabunan lang. Naalala niyo yung pinatay na reporter at politiko na magkaain ng kanilang candidacy, yung asawa, tapos ilibing lang sila doon, ganun lang. Anong pinagkaiba ng mayaman tsaka mahirap doon? Sasabihin ba ng mayaman na hindi, pagka imamarder niyo ko, pwede pang libing niyo naman ako sa libingan ng mayaman.
Hindi, nagukay yung backhoe, ilagay yung mga patay, tinabunan, tapos. Ganun kasimple. Anong pinagkaiba niya? Wala. Ang sinasabi lang ito, mga kapatid, tinawag ka ng Diyos. Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil ikaw si Bill Gates. Sinawag ka ng Diyos dahil gusto kanyang iligtas. Whatever it is, huwag kang magyabang. Susunod, verse 27. Sabi na pinili ng Diyos yung mga fangal na bagay ayon sa kaisipan ng mundo. At ang pagliligtas ng Diyos ay kakaiba. Tapos sino yung pinili? The weak. Sino nangaral sa kanila? Si Paul. Para masimulan ng pangaral at pagliligtas ng Diyos sa Korinto, sino ang pinadala ng Diyos? Si Paul. Anong itsura? Malabong mata, bali ang ilong, bansot. Huwag na natin pagwapuhin. Yan lang po yung meron dyan. Malabo yung mata. Kaya sabi niya sa mga taga-Galasyan, di ba dati nung magkakasama tayo sa pananampalataya, kung gusto nyo nga, i-donate nyo yung mata sa akin eh. And then meron siyang problema sa mata. Malabong mata, kalbo, bansot. Yung po yung Paul. Nung nangaral siya, yung po yung mga ngaral na salita ng Diyos na pinadala. Kasi sinasabi niya, I see the weak. He did not send Peter. Hindi pinadala si Apostol Pablo para mangaral ng salita ng Diyos. O si Pedro para mangaral ng salita ng Diyos. Not even Apollos. Apollos simply strengthened ang pangangaral ng salita ng Diyos. And then patuloy po siya sa kanyang pagsasabi sa kanila. 29. So that no one, verse 28, but God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. Verse 29. So that no human being might boast in the presence of God. Kapag sinasabi yung mahalaga ako, kaya ako niligtas ng Diyos, magyayabang po yung tao pagdating sa langit. Hindi ko maintindihan bakit na-invento ng ibang mga pastor na sabihin, mahalaga ka, kaya ka niligtas ng Diyos. What? Kailan pa nangyari yun? Sabi ko sa inyo, kung ako ang Diyos, sa aking payak na kaisipan, kung kinreate ko si Adan nagkasala, gagawa na lang akong bagong Adan. At gagawa ako ng bagong hardin. Lalagyan kong barbed wire yung puno. Kapungka ng paglalagay nila ng barbed wire, alam mo yung mga puno na durian, hindi po yung punong may barbed wire. Lalagyan daw nila ng barbed wire yung labas ng puno dahil kapag ka nandun ka may nalaglag, sigurado patay yun nandun sa baba. Kung lalagyan kong barbed wire, kaya ko naman mag-create ng kahit ano, para hindi siya pumasok. Pero, hindi yun ang plan ng Diyos. Has a perfect and better plan para gawin po yung bagay na yon. Kaya pag sinabi ng tao, mahalaga ako, magaling ako. Tingnan niyo po yung mga gagaling. Sumubrang galing. Wala silang kaligtasan. Kahit magaling sila, nakakatawa minsan. Ang gagaling ng mga reporter pero naniniwala sa kapre. Alam mo yun? Tapos pag pinag-uusapan ng Diyos, ito na yung nangyayari sa mundo, huwag pag-uusapan ng Biblia at ang Diyos. Pero, pwedeng pag-usapan ng karumaldumal na bagay sa mundong ibabaw. That's how the world have degraded. Basta wag pag-usapan si Jesus Christ. Kaya nga sa Israel, may batas sila na pinanukala yung magsasabi ng salitang Jesus will be imprisoned. Wala tayong magawa. Yan ang meron sa kanila. Kaya akala ng mga tao, God is still protecting Israel. No. It might be because of Abraham. Pero ang apple of the eye ng Diyos is not Israel anymore. The church. Ulitin ko po. Ang apple of the eye ng Diyos ngayon is not physical Israel, but the church. It's not Israel.
yung idea na Israel pa rin at hanggang ngayon sila ay, alam mo yun, ay may Passover. Nagpa-Passover daw sila, celebration of the Passover. Tapos na po yun. What we do is we praise. Ano pa yung mangyayari? Sabi na, because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Dahil kay Jesus Christ, tayo ay nagkaroon ng katawiran ng Diyos, pagbabanal ng Diyos, at pagbabayad ng ating kaligtasan. Ulitin natin. Ang isang tao tao na nampalataya sa ating Panginoong Kristo, magkakaroon siya ng katuwiran na Diyos, pagpapabanal ng Diyos, at pagbabayad sa kanyang kasalanan. Galing lahat ito sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung pambayad ng kasalanan natin, Pastor, pagbabayad ba ako? No, si Jesus Christ na nagbayad para sa iyo. Binayaran ka ng ating Panginoong Kristo. Paano yung pagpapabanal sa akin? Binanal ka na ng Diyos. At binigyan ka ng Diyos ng kakayanan lumabuhay ng may kabanalan kung mananampalataya ka kay Jesus Christ. Yung katuwiran, Pastor, magkakaroon ka ng katuwiran sa pamamagitan ng Diyos. Yung patay sa pananampalataya, ibigyan ng Diyos ng buhay para mamuhay ng may katuwiran sa Diyos, kabanalan sa Diyos, at kabayaran ng kanyang kasalanan for free. Bakit? Sabi na 31, so that as it is written, let the one who boasts in the Lord. Ang aking kaligtasan, it's solely the work of God, not mine. Hindi rin dahil mahalaga ako, hindi dahil mayroong mabuting bagay sa akin. Anong meron bang mabuting bagay sa akin na pwede ko pang ipagmapuri kumpara sa iba? Wala. Pag sinabi mong matalino ko, Pastor, you should be beyond Albert Einstein or Isaac Newton at least. Pero si Isaac Newton ay naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mong ako ay mayaman, you should go beyond the riches of any human being. Pag sinabi mo, Pastor, marami akong ginto, lupa lang yan eh. Galing lang sa lupa. Marami akong perlas, galing lang sa oyster. Meron akong malaking perlas, galing lang sa malaking clam yan. Sinong gumawa? Ang Diyos pa din. Guwapo ako, Pastor, sa tingin mo lang yun. Sa iba hindi naman. Tignan nyo, sa Pilipinas, ang maganda yung maputi. Sa Amerikano, ang maganda kayo manggi. Sa mga Afrikano, ang maganda yung maitim. Hindi ba mapansin yun? Depende kung paano lang natin tinitingnan yung maganda. Pag tinanong mo yung ayita, ang gusto na yung kulot. Anong gusto mo pa pangasawa? Ang gusto ko kulot. Ayita po yun. Ayaw mo tuwid. Matigas ang ulo ng tuwid. Sasabihin sa'yo tamad, pero sasabihin ng tuwid, siya tamad. Pag nakakain yung ayta, tulog. Pero nagkakasundo sila. Kaya mga kapatid, look at this. Pag sinabi mo mayaman, guwapo, it depends on your definition. At definition po ng tao. Pero, sino yung gumawa sa mukha mo? You were knit together in a secret place by the Creator God. Pinagsama yung dalawang cell, tapos hinati ng hati yung cell at lumabas ka. Tingnan niyo po yung pagbubuntis ng babae. Pagsasamayin yung dalawang cell, tapos maghati-hati ng hati-hati yung cell, tapos bigla ka lalabas. Galing ano? Buo yung tao dahil sa paghahati ng cells. Iyon po yung hinati-hati na nabuo.
Sabi kasi, nag-asama yung cells, tapos hati-hati, o naging tao. Galing, di ba? Sino gumawa nun? Ang Diyos. Pag hindi niloob ng Diyos, hindi kayo mabubuo. Kano yung pagyayabang natin? Ano pagyayabang natin sa kaligtasan natin? Matalino? Talunin mo muna si Abraham. Talunin mo si Adan. Mayaman? Talunin mo si Abraham, meron siyang 400 na alipin. Talunin mo si Solomon, pamposte niya ng bahay, gold. Hindi nakatago. Nasa haligi sa labas, sa terrace. Tayo yung gold, nakasabit dito. Nakasabit dito at nakalagay sa kamay. Para hindi manakaw, bumili ka pa, nilagay mo doon sa pinakasuksok ng bahay mo kasi baka manakaw. Bumili ka nga lahas para itago, maganda doon eh. Intindihan niyo ba, Pastor, may pinakamaganda akong cellphone, 2 years lang ang buhay po niya. Pag umabot ng 3 or 4, masaya ka na. But they were designed for 2 years. Kahit iPhone 17 Pro pa yan. 2 years lang. Pastor, yung mukha akong gwapo at maganda. Hintay mo may stroke ka, sabihin mo pa sa akin maganda ka pagkatapos. Kasing ganda mo pa yung age 18 ka, hindi mo na makukuha yon. Kahit anong hila ng botox o kahit 10 belo ang humila sa mukha mo, hindi mo na makukuha yung kukulubot na yan. Mga kapatid, salvation is free. Binigay ng Diyos, hindi tayo pwedeng magyabang. Ikaw, bakit tayo mo pang manampalataya sa libreng bayad ng iyong kaligtasan? Hindi ko kayo tinatakot. Our lives might end mamayang gabi. Hindi tayo sure. Or it can end mamaya, or it can end bukas, on the coming days. Hanggang kailan ka magmamatigas sa Diyos? Kailan ka mananampalataya sa libreng pambayad ng iyong kaligtasan? Para ikaw ay magkaroon din ng buhay at magkaroon ng ugnayan sa Diyos na kataas-taasan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa kaligtasan ng aming Panginoong Jesucristo. We don't deserve it. Hindi para sa amin. Hindi namin ito ginawa, pero kayo ang gumawa nito para sa amin. Binigyan kaming buhay kahit hindi kami karapat-dapat. Binigyan kami ng kaligtasan at binayaran kahit hindi kami karapat-dapat. Marapat lang na ibalik mo namin ang papuri sa aming Panginoong Jesucristo who saves. Hindi kami pwede magmayabang sa iba dahil parehas lang kami ng pinagmulan at naging kalagayan sa nakalipas. Tulungan niyo kami na makita namin ang inyo pong gawa sa iba na sila'y niligtas niyo rin dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo rin po yung bawat nakakarinig ng inyong mga salita. Call them to your salvation. Buksan ang kanilang puso at kaisipan na sila rin ay magkaroon ng kaligtasan kamukha sa amin. Dalangit, hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo.